Good morning po sa ating lahat. Let's start our day with an attitude of gratitude. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos sa lahat ng ginawa niya sa ating buhay. Tunay po na hindi tayo mananahimik at patuloy nating ihahayag ang ating pasasalamat sa lahat ng kanyang gawa sa ating buhay, magpakailan-kailanpaman. Kaya sama-sama po tayong magbulay ng salita ng Diyos sa sandaling ito. Dito lamang po si Jesus ay kasama. Good morning po! Tayo pong lahat ay mag-awitan dahil po tayo po ay so blessed. Awitin po natin ang one day. Then I could hope or dream of you have for a favorite.
Amen! Kung nasa panig natin ang ating Diyos, sino ang laban sa atin? Sino po ang ating katatakutan? Ang title po ng ating devotion sa umagang ito ay The Lord, My Banner, Jehovah Nisi. At ang teksto pong ating pagbabatayan ay matatagpuan sa Exodo, Kabanata 17, talata 8 hanggang 16. At ganito po ang sinasabi. Ang labanan ng mga Israelita at ng mga Amalekita. Nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol." Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, natatalo naman ang mga Israelita at nananalo ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises, habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito'y natalo ni Josue ang mga Amalekita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. At sabihin mo naman kay Josue, nalilipulin ko ang mga Amalekita." Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong, "Si Yahweh ang aking watawat." At sinabi niya sa mga tao, "Itaas ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita." Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Binigyang encouragement po tayo sa talatang ating nabasa kung paanong hinarap ni Moises ang kanyang problema. Ang mga matatapang at walang kinatatakutang Amalekites na dumating upang atakihin ang Israel. Dumating sila na wala man lamang warning. Sabi po sa talata 8, nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekites. Kadalasan nangyayari sa ating buhay ang krisis na parang nagsisilbing Amalekites sa ating buhay. Wala rin pong warning. Ngayon, smooth ang ating buhay, bigla na lang tayong magugulat, mayroon ng gabundok na problema sa ating harapan. Tulad na lamang halimbawa, biglang may nagkasakit, biglang may namatay sa pamilya, o kaya na may nawala ng trabaho, o kaya na may biglang nasira ang relasyon sa loob ng tahanan, at marami pa pong iba. At tayo nga ay nasyasyak at nalulugmok ng mga ito. Minsan po panandalian, minsan naman matagal bago tayo makabangon. Ngunit tingnan po natin kung paanong hinarap ni Moises ang krisis. Pinagplanuhan niya po ito at alam niya na si Josue ang tamang tao na itap para manguna sa labanan. Inatasan niya po si Josue na magplano para sa sitwasyon kung sino ang pipiliin niyang makakasamang lalaban sa mga Amalekita. Sa pagharap po sa pagsubok, napakahalaga na tama ang pagpaplano. Makikita nating hindi umupo si Moises. Pinaisip sa kanya ng Panginoon ang estratehiya. Ang sabi niya po, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol." Ngunit ang mga pagpaplano at estratehiya ay batid po ni Moises. Kapos ang mga ito para sa mabigat na labanan. Kaya't siya po ay nanalangin. Bukod sa siya ay action man, siya din po ay man of prayer. Panalangin ang kanyang itinugon upang madinig niya ang tinig ng Diyos na siyang pinakamahalaga sa lahat. Kaya naranasan nila ng mga Israelita kung paanong kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag nakataas ang kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kung nakababa naman ay natatalo sila. Tunay po ang kapangyarihan ng panalangin. Ngunit katulad po ni Moises, nakakaramdam din tayo ng kapaguran. Kaya binibigyan din tayo ng mga pagpapahalang mga tao katulad ni Aaron at Hur na tumutulong sa ating
manalangin sa mga pinagdadaanan natin. Sana po ipakilala sa atin ng Panginoon ang mga kakasangkapanin niya para may makasama tayong nananalangin sa ating mga kinakaharap na problema. Mga magulang, mga kapatid at mga anak kay Kristo Jesus, sa sandaling matamo natin ang bunga ng ating mga panalangin o tagumpay sa krisis, huwag po nating kalilimutang ibalik ang lahat ng papuri sa ating Diyos. Verses 13 to 16, dahil dito'y natalo ni Josue ang mga Amalekita, sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan at sabihin mo naman kay Josue, nalilipulin ko ang mga Amalekita. Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. Ipagsabi po natin kung paano tayo itinawid ng ating Diyos. Sa umaga pong ito, mayroon po ba tayong mga mabibigat na pinagdadaanan na nakapagpapahina po sa atin? Hingin po natin ang wisdom na nagmumula sa Panginoon. Huwag po tayong aalis sa diwa ng panalangin. Itaas natin ang pangalan ng ating Diyos sa gitna ng pakikipaglaban at kapag napagtagumpayan na po natin. Ibalik po natin ang lahat ng papuri sa ating Diyos. Sabihin din natin, Yahweh Nisi, si Yahweh ang aking watawat, the Lord my banner. Panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos na maigupo ng mga problema na ating kinakaharap. Ipakikipaglaban po niya tayo. Victory is sure, for the Lord is our banner. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ikaw po ang aming watawat. Ikaw po ang aming itataas sa aming buhay. Hindi lamang sa panahon ng pagsubok ka namin aalalahaning iwatawat sa aming mga buhay, kundi sa panahon na smooth ang lahat. Sa kalagitnaan ng pagsubok, huwag naming makalimutang magpuri pa rin sa iyo. At lalo't higit po, Panginoon, kapag pinapagtagumpay na po ninyo kami. Ikaw lamang po ang aming papupurihan at pasasalamatan. Salamat po sa pagpapalakas ng aming kalooban. Batid po ninyo ang pinagdadaanan ng aking mga kapatid na kasama ngayon online, Panginoon. Maaaring smooth ang lahat, maaaring may gabundok na problema na sunod-sunod na mahirap makaahon. Maaari namang napagtagumpayan na nila ang nagdaang pagsubok, ang nagdaang krisis, ang nagdaang trahedya. Pero sa kabila ng lahat ng mga iyon, tagumpay man kabiguan, Ikaw ang aming itataas sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kaming wag makabitiw. Purihin ka po, O Diyos, sa lahat ng gawa ninyo sa aming buhay. Tulungan po ninyo kami sa bawat hakbang. Ikaw lamang po ang aming sasangguniin kung paanong si Moises, ikaw lamang ang kanyang sinangguni. Kung kaya't nagtitiwala kami, bibigyan nyo rin kami ng karunungan. Sinong mga tao ang ipagkakaloob ninyo sa amin. Salamat po sa mga taong kaloob ninyo. Pagpalain nyo po sila. Kapahayagan sila ng iyong konkretong pag-ibig sa amin, maging ang mga kaparaanan na inyo pong ginagawa. Lord, sa sandali pong ito, ipinagkakatiwala namin patuloy ang aming mga buhay, ang aming lakbayin sa buhay na ito. Sa sandali pong ito, Panginoon, nilalapit namin ang mga kapatid naming may kaarawan. Pagpalain niyo po sila. Gayon din, Panginoon, ang mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Ingatan niyo po at patuloy na palaguin ang kanilang mga pagsasama, ang kanilang pagmamahalan. Lord, dinadalangin namin ang iyong iglesia sa kabuuan. Iba't iba man kami, tulungan niyo po kaming ikaw ang aming watawat, Panginoon.
kaming lahat, pare-parehong ikaw ang nais mapapurihan. Magkaisa nawa kami. Lord, sa sandaling ito, nilalapit din namin, Panginoon, ang aming bansa. Pagpalain po ninyo. Ang mga naghahanap po ng trabaho, kayo po ang magkaloob. Ang mga nag-aaral na mag-aaral, bigyan niyo po sila ng karunungan at probisyon sa lahat ng kanilang kailangan. Ang digmaan po na nagaganap sa ibang mga bansa, Panginoon, nawa matigil na po ito at dumaloy ang kasaganaan, ang kapayapaan, ang pag-ibig na nagmumula sa inyo. Lord, ang lahat po ng ito ay aming ipinagkakatiwala sa iyo lamang. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po, happy birthday sa lahat ng may birthday ngayong araw na ito at maligayang anibersaryo ng kasal. Ang ipagkaloob sa inyo ng Panginoon sa mga nagdiriwang po ng kasal. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. Kung kayo po ay na-blessed sa ating morning devotion, feel free na i-share ang ating devotion o kaya na may itag ang ating mga kaibigan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing kapag si Jesus ay kasama, buhay nating masaya at puno ng pag-asa. Kita-kita po tayong muli sa Webes. God bless you.